Sabi ko na nga ba pikon itong si Kadigungan. Abay, pinatulan niya itong si former Senator Antonio Trillanes at talagang pinagdiinan niyang napakabobo nito. At huwag daw tayong maniniwala sa kanya dahil bobo daw itong si former Senator Antonio Trillanes. Bobo naman pala. Abay, bakit mo pinaglaanan ng oras? Bakit mo pinagsayangan ng energy? Bobo naman pala. 'Di ba? Pag bobo hindi na pinapatulan, bakit mo pinatulan? Guilty yarn. Ito yung sabi ni Digong, guys, kay Trillanes. O, pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Sabi ni Trillanes, dapat daw, matapos nung insulto, pinagbintangan ang presidente nung nagdaang rally, dapat mag-resign na daw si VP Sara as Education Secretary and as Vice President as Delicadesa. Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Alam mo, sa totoo yan, Trillanes is a simpleton. Walang idea, sige bitaw-bitaw ng salita, hindi niya alam ang batas. Basta kung ano na yung stock knowledge niya na pag-aralan niya noon, bubo ito ang typical na tinatawag ng mga Tagalog na torpe. Ang gano'n. Walang utak to. Walang utak. Huwag ka makinig dyan kay Trillanes Buti lang, hindi ako na police doon. Binaril kita. Bayabang na. Sana ang nanay niya nakikinig, sabi mo, badlungan na imong anak. Kakalat sa mundo. Was given that opportunity to run for President Danalo because of the sentiments against Arroyo. Sige, magtakbo yan siya ulit. Tignan mo kung paano ko babuyin yan. Tarantado. Litsunin ko yan. Doon sa harap niya. Akala niya matapang masyado. Doon akong salita sa harap niya. O yan, napikon itong si Kadigungan. Akala kasi nila yung simpatsya ng tao ay mapupunta sa kanila. So sa mga hindi nakakalam, guys, ito kasing si Mayor Sebastian Duterte, pinapag-resign itong si Pangulong Bongbong Marcos. At itong si Kadigungan, binombahan, niratratan ng sa damakmak na baril itong si President Bongbong Marcos. Ngayon, ang gusto ng mga DDS, mag-resign daw itong si President Bongbong Marcos kasi yun yung sabi ng mga amo nila So ngayon, taliwas yung naging reaksyon ng mga tao sa kanila na, di ba, si Pangulong Bongbong Marcos ang pinag-resign nila, pero ang nangyari, yung reaksyon ng tao, dapat si Sara daw yung mag-resign. Nag-tweet guys itong si Trillanes. Ito yung sabi niya, pagkatapos ng kaguluhan nung linggo, minura at inunsulto na ng tatay at mga kapatid mo. Tapos kapit tuko ka pa rin sa DepEd Secretary. Konting hiya naman. Mag-resign na as a DepEd Secretary. Please, Sara, resign. Oh, yan yung naging tweet ni Trillanes. At saka bakit si Trillanes lang yung tinirada mo? Nandyan si Barry Gutierrez. 'Di ba na pinagre-resign din itong si Sara at si Ronald Llamas na political analyst. Hindi lang naman si Trillanes yung nagsalita, madami pa. Bakit si Trillanes yung pinunterya mo? 'Di ba? Nakakaloka tong matandang to. O ngayon mo sabihin sa amin na sino yung titindig sa'yo? Kasi guys, kagabi nagtatanong siya, bakit walang opposition? Bakit walang tumitindig? Sino yung titindig sa'yo? Yung mga kakamping sinasabihan mong bobo. Yung mga liberal, 'di ba, binububo mo. Walang utak, walang laman yung sentimento ng pag-iisip. Eto guys, nanghingi siya ng tulong kagabi sa mga kakamping. Paano ka nga kakampihan? May pagkatukmol ka din. Ito yung video. Nahulog pa cellphone ko, tarantado. Kung hindi ako nag-rally, malaman ba rin niya itong utang na pakutahan ng ginagawa nila? Kaya sabi ko nga, walang oposisyon That's what I've been telling. Akala nila, nagbibiro lang ako na parang desperate ako na out of circulation.
Putang ina, retired na ako, ayaw ko na. Kaya walang opposition. Tignan mo kung hindi ako nag-rally, hindi lalabas itong kalukuhan nila. Walang Pilipino tumitindig. Oh. Si Bibot na una doon sa, ano niya, and good that he came over also to participate. It boils down to medyo mabarato lang ito. Sa ibang tao, wala, salita lang yan. Pero kami ba? It is a matter of principle. Diyan kami magpakamatay. Diyan ako mamatay. Sa totoo lang. O, diba? Humihingi ka ng tulong sa mga opposition. Ngayon, yung mga opposition, hindi tumitindig sa'yo. Kasi unang-una, diba, wala namang kabash-bash sa administrasyon. So, bakit sila mag-oppose? In the first place, tama naman yung ginagawa ng administrasyon. Kaya ka nagkaroon ng opposition nung panahon mo kasi ang dami mong ginawang mali. Unang-una na dito, lumabag ka sa karapatang pantao. Pangalawa, hinahayaan mo lang tayong mabuli ng ibang bansa. At inaangkin yung teritoryo natin, abay wala kang pakialam. Pangatlo, iniwan mo ng sandamakmak na utang ang bansang Pilipinas. Kaya ka nagkaroon ng opposition dahil nga madaming hindi sumasang-ayon sa mga pamamalakad mo noon. Ngayon, kaya walang opposition, kaya walang tumitindig. Actually guys, wala naman talagang word na opposition. Naging opposition lang yung word na to dahil nga sa pamamalakad ni former President Duterte na hindi nila nagustuhan. Hindi sila, yung mga taong ito, mga kakamping na to, hindi naman to u-oppose kung maganda yung pamamalakad. Kaso hindi eh. Tingnan mo ngayon guys, walang opposition. 'Diba? Kasi maganda yung pamamalakad. 'Diba? No one is above the law. Kaya nga, 'di ba, sa bilin ni Pangulong Bongbong Marcos, sa pangatlong niyang bilin, bawal ang mang-api. Bawal sa gobyernong to ang nang-aapi at naghahari-harian. Ikaw, naghahari-harian ka during your era, during your time. Which is hindi nagustuhan ng mga dilawan, ng mga kakamping. 'Di ba? Nakakaloka. Tapos ngayon, sasabihin mo si Trillanes na bobo. Sasabihin mo si Trillanes na walang utak. Tapos gusto mong humingi ng tulong sa opposition. Abay, tarantado. Kasi guys, yung gusto nilang mangyari, taliwas sa naging reaksyon ng mga tao. Pikon. Diba? Akala kasi nila, pag siniraan nila si Pangulong Bongbong Marcos, abay, yung mga tao, magkakaroon ng simpatya sa kanila. Eh, yung tao kasi nasanay na dito kay Digong, na kapag kaaway niya, ang hilig niyang manira. Diba? Ang hilig niyang manira. Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos daw, bago mag-eleksyon, pumunta daw ng Germany para magparehab. Abay, tarantado. Tapos wala namang ebidensyang pinakita. Diba? Nakakaloka. Tapos ngayon, sasabihin mo, bakit walang tumitindig? Bakit walang opposition? So basically, dahil walang opposition, ikaw yung mag-o-oppose. Ha? Abay, loko-loko. Tapos sasabihin mo si Trillanes na bobo. Walang alam. Eh, yung taong yan, alam nyo guys, pinakulong niya itong si former Senator Antonio Trillanes noon dahil nga binabatikos ni Trillanes itong mga nilabag niya sa karapatang pantao. Tapos, nag-spill out din itong si Antonio Trillanes about sa mga bank account ng mga Dutertes. So, ngayon guys, pikon nga. Dati pa ito na pikon kay Trillanes. Ang kagandahan nga lang dito, hindi nila napatahimik. Kaya ngayon, binabalahura kayo. Diba? Diba? Kasama na din sa pagiging politiko, ang wag maging balat sibuyas. Abi, bakit ka pikon? Hindi naman ikaw yung pinapag-resign, yung anak mo naman, bakit ka pikon? Diba? Ang anong po, lakas ng amats. O ngayon, sino yung titindig na kakamping sa inyo niyan? Sino yung titindig na dilawan or mga liberal sa inyo niyan? Kung ganyan yung pinanggagawa nyo. See? Nagtaka ka ba kung bakit walang opposition? Nagtaka ka pa. In the first place, ang dami mong ginawang katarantaduhan ng panahon mo. Ay, nako. Ba talaga basta naka-fentanyl?